Nandito ako ngayon sa may Mindanao Avenue Extension. Nanganganib pa rin pala yung mga bahay dito. Nanganganib kasi katulad sa iyo, magkano ang hinihingi nila? 111. Maluwag pa yung kalsada rito. Ito ang dulo ng Mindanao Avenue Extension. Ito ang toll gate ng NLEX sa may Mindanao Avenue. Dito naman ang Metro Manila Subway Depot. Sa gawing dulo nito ay ang Mindanao Avenue Extension Project na kokonekta papuntang General Luis. Expect travel from Caloocan City, Novaliches, Quezon City to Manila to be much faster soon. This with the scheduled opening early this year of the 3.2-kilometer Mindanao Avenue extension. DPWH Secretary Mark Villar said travel time to and from those places will be reduced by at least 1 hour. Na po itong Mindanao Avenue Extension 2012 pero nung hindi na gumalaw masyado up to 2016, na-re-award namin yung contract at ngayon naman mabilis na yung acquisition ng right of way and we're expecting matatapos na siya by second quarter of this year. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa may Mindanao Avenue. Makikita nyo dyan sa may bandang kaliwa, ito yung papunta ng NLEX Mindanao Avenue. Ang pupuntahan natin ngayon ay itong Mindanao Avenue Extension. Kung matatandaan nyo, noong mga nakaraang buwan, nag-update tayo dito sa Mindanao Avenue Extension. Gamit natin yung 4 wheels. At hindi tayo nakadaan kasi may harang pa yung daanan. Ang tanging nakakadaan lang ng mga oras na yon ay yung mga nakamotor. Pero yung mga naka 4 wheels, hindi makadaan. Ngayon, tignan natin kasi nabalitaan natin na open na ulit or open na itong Mindanao Avenue Extension. Pwede nang dumaan yung mga 4 wheels. So makikita nyo dyan sa may bandang kaliwa, ito yung NLEX. And dito naman sa may bandang kanan, ito yung Metro Manila Subway Depot. Dito yan sa may East Valenzuela. Ang laki na rin ng progress. Nakita natin kanina, nagpalipad tayo ng drone. Lahat ng mga properties dyan sa likod ay na-demolish na, na-clear na. Ang tanging makikita na lang natin dito is yung nandito sa bungad. Itong mga maliliit na mga kabahayan dito na may mga maliliit na negosyo, mga junk shop, may iba dyan mga karinderya. Pero halos lahat ng buong property dito ay nakuha na ng Metro Manila Subway Depot. So diretso tayo ngayon doon sa may Mindanao Avenue Extension. Alam ko gusto nyo na makita kung ano na yung latest update dito sa project na to ng DPWH na natenga last year. Diba, nung nag-update tayo, natenga yung project. So, binuksan na, pero hindi pa ipinagpatuloy. Ngayon, open na. Okay, diretso tayo. Nandito na tayo sa may unang paliko dyan. Makikita nyo, nandiyan pa rin yung isang pader na nasasakop niya yung dalawang lane. Andyan. So siguro hindi pa nababayaran yung may-ari niyan. Kaya ayun, dyan pa rin yung nakaharap pa rin yung ano niya, yung pader niya dyan. Dito naman sa kanan makikita natin may mga bakod tayo dyan na nakikita na kulay blue. Nung pinaliparan natin ang drone niya noong nakaraan, nakita natin na malawak din yung lupa. Hindi lang ako sigurado kung part pa yan ng Metro Manila Subway. Pero sa tingin ko parang ano rin siguro to. Connected pa rin to sa Metro Manila Subway. Itong dito sa may kanan. Kasi may mga ano dyan may mga excavator tayo nakikita dyan. May mga crane. So tignan natin dito pasok tayo.
Kasi may nakikita tayong barrier eh. Ayun o. Medyo kinakabahan ako dito. This way, no trucks allowed. So hindi siya pwedeng daan na truck. Pero yung 4 wheels, pwedeng dumaan. May mga barrier dyan sa harap. Junk shop yan, ha? Dodoy Junk Shop. Shout out sa Dodoy Junk Shop. Ito yung gitna. Naalala ko nung huling nag-vlog tayo, di ba ano pa to, parang pinagamit muna pansamantala sa mga residente dito. May mga nakatanim na mga ano dati, mga gulay. So tinaniman muna nila yan, tapos may mga manok. Yung mga alaga ng manok nila nandyan. So sa ngayon, naghahati tayo sa isang lane dito papunta dun sa kabila. Pero nakikita ko ngayon sa may bandang gitna ay kakanan tayo. Sabi kasi kaya raw nahinto dahil yung budget ang problema. Pero sa tingin ko, pagdating naman sa right of way, mukhang wala naman ang problema. Kasi na-clear na lahat ng mga ano dito, yung mga kabahayan. Mapapansin natin na may ilan pang mga kabahayan dito sa bungad na hindi pa nagagalaw para sa road project na ito. Nasa around 340 families ata yung na-demolish dito, yung mga kabahayan nila. So, kaliwa tayo rito. Makikita natin dyan na may nagmamando ng traffic. At isa sa mapapansin natin dito, may may mga pader na nakapwesto dito, o lagay dito sa gilid, nakatayo. Dito naalala ko nung huling nag-vlog tayo, may harang dyan para hindi makadaan yung 4 wheels. Tapos ngayon, pansin ko, mataas na yung mga talahib. Dati lang to parang lupa lang na yan. Bakanting lote. Okay, so mabuti may nagmamanda naman traffic dito. Ayun makikita nyo dyan traffic yung papunta ng Mindanao Avenue. So dito maluwag papunta sa may General Luis. Binuksan na nila yung tinanggal na nila yung dating nakabalandra na malaking simento na pumipigil sa mga naka 4 wheels na dumaan. So siguro ang maganda rito, kailangan ay ayusin na itong mga center island dito, yung talahiban dito, kasi parang napabayaan na talaga. Malaking tulong tong kalsada na to kapag maayos na to, na nadadaanan, kasi makakabawas to sa traffic. So sakto lang nakakadaan yung 4 wheels, hindi kasya yung mga truck, yung mga 10-wheelers. Dito sa kaliwa, may bakanting lote rin dyan na parang na-demolish din yung mga residente dyan sa may bandang kaliwa. So dito bukas na. Ngayon nga pala ay September 14, 2024. Ito yung pinaka-latest update natin. Dito parang may na-clearing sila sa may kanan. Okay, so U-turn tayo dito. Balik tayo dun sa Mindanao Avenue. Ito na yung General Luis, yan sa kanto. Ayan, nakikita natin yung mga sasakyan, lumiliko na sila dito.
Maraming nakakaalam na pwede ng daanan to. Itong Mindanao Avenue Extension. And sa tingin ko magkakaroon pa sila ng road widening dito. May 2 lane pa na hindi pa na kompleto siguro. Kasi dito 2 lane lang. Tapos doon sa kabila 4 lanes ulit. Siguro ito yung aayusin nila rito. Ito yung gitna ng kalsada. So ngayon, ang nadadaanan dito ay 1 lane dito and 1 lane naman dito. Tapos naghahati doon sa palabas sa may papunta na sa may Mindanao Avenue papunta ng NLEX. Ayan, dire-diretso na yung mga sasakyan na dumadaan. Papunta dito, palabas na ng Mindanao Avenue. Ito po yung wire, inabot to ng truck. Ay, yan. Malinis pa lang. Dito pinagdadaanan ng mga malalaking truck. Kasi sumasabit. O, sumabit kanina. Ito. Sa nag-isla po yan. Oo. Nag-spark siya kanina. Oo, kaya naman nagkabit na sa bahay ko. Pag nasunog, sunog ang bahay ko. Oh, dito po. Kayo yung bungad eh. Oo, yung gawa ng mineral ko. Siya rin nang nagsabit diyan eh. Opo. Dapat yan, hindi. Kaya dapat hindi ganyan eh. May poste na. Kasi hindi makakadaan yung malalaking truck. Opo. Kaya pala pinagbawal muna yung mga truck na dumaan. Kasi kanina nga yung truck na rin, ginawa nga yan namin, o pinagtali-tali dyan, kaya Opo. yung pinakutan na lang ng kawalan. Delikado siya sa ano? Oo, Sa... Dito pa natin, baka kakumadali, dapat lineman ng ano niyan. Opo. Sige. Ano pong... Ito po yung mga hindi na naaabot ng demolish. Yung mga nasa bahay sa likuran ng mga pader, pati doon sa kabila. Ano pong... Pero hindi pa, ito okay na doon, may mga bahay pang paluluwangin pa. Yung dulo kasi parang ano pa siya, tabingi pa. Yun yung maliit. May sabunga doon. Kasi yun doon pa sa bahay pa yan. Ano yan, right of way issue pa yun sa ano ba? Ewan ko pa, Mayor. Siya may ari niyan. Kita mo, walang... May balita po ba kayo kung kailan daw itutuloy po yung ano? Ay, ang alam ko, walang budget. Kaya Yun. sa mga tao, yung bahay na maliit, 120, may 220, may 80. Walang resibo. Ano yung ibabayad sa kanila? Ibabayad sa kanila, sa mga UBLN. May naglulugaw-lugaw dito pag umaga. Ang ginawa ng City Hall, pinagtatanggal. Ay di naman sila sa gilid, lugaw lang pag tinda ng umaga. Okay. Sabi ko, hanap buhay naman ng mga tao, bakit sila nilang pinaalis? Okay. At dapat kung i-clearing nila padadaanan, ito lang. Yun naman wala pang dadaanan. So yung lugaw, dito siya nakatayo? Dati dito nakatayo, pinalipat ko doon. Dyan sa ano? Dito habang nakatiwangwang pa yung lupa. Habang nakatiwangwang. Dyan muna. Ngayon, tinaan nga naman ng tao ito at ito sasakyan. Opo. Pinaalis. Kawawa, paiyak-iyak ko. Walang hanap buhay ngayon. Opo. So yun po ang ano dito, bawal galawin yung pader dito for ano? Oo, bawal galawin kasi ito daw patuwak daan ng tao. Opo. Pero kung tutusin, pwede bang magtinda diyan? Kasi ito naman na ano sir eh. Habang ano po, habang bakante. nakatiwangwang pa yung ano. Ay katulad nila, naglulugaw, ay pinatanggal. Opo. Tama. Ay yung lugaw naman, pang umaga lang eh, pagkain ng mga tao eh. Opo. Hindi naman tindahan ang itinayo. Kasi parang wala naman siyang pinagkaiba sa mga nagtatanim dyan kasi parang ganun din. Madali naman bulldosirin yan pag ginawa na nila. Opo. Ayan. At saka, bakit sa paggagawa, hindi nila makapadaanan siya ng malalaking truck. Ito, alam mo kung bakit? Opo. Ito, tinambakan lang na ganyan. Tapos, ginanyan lang ang kapal nila yan. Walang bakal. Walang bakal yan? Walang bakal yan, sir. Paano yan? Pag mabigat yung may ano? mga bakal ito. Iyan, walang bakal. Pag mabigat yung ano? Ay, wala talaga. Magkakrak yan. Ay, tingnan mo, may mga crack na nga yan diyan. Yung mga bakal lang na bumagrak na. Ay, ito. Oo nga yan. Crack na yan. Ay, diyan, yung mga bakal, yun. Nasa nabibig na ano na, Walang kabakal-bakal. Walang bakal pala ilalim nito. O, saka bumababa siya kasi putik lang na tinambak nila yan. Saka sinimentuhan na. Walang bakal. Dapat may bakal para mas matibay. Oo, ay sabi ko nga hindi. Kasi truck yung dumadaan dito eh. May ganyan-ganyan o gudra-gudra bakal na nilatag bago tinabunan. Kaya ang daan nila napakadagal. Matibay. Opo. Ay dito sa atin, walang bakal yan eh. Lalo pat mga dump truck yung kadalasan dumadaan Yung mga dito. tinwheeler na nadaan doon sa kanila, hindi pwede dito. Oo.
Hindi ka kaya... Kaya pala. Ayan. Ito yung mga hindi na ano. Ayan. Naabot po ng ano. Hindi dinaanan. Oo, po dito. So, Pero ako hindi nagbabayad kasi walang kontrata. Sila pinagsisisi nila. May mga bayad. Wala ito po namang sila. resibo. Mm. Ano ko? Gusto kong magbayad kung may resibo, di ba? May Opo, kontrata. Ay, di absolutely. Ay, babayad, wala eh, resibo eh. Ay, pag hindi sila kabayad na December, di demolition daw. Ganun. Ayun. Eh, tama ba yan? Di demolition dyan. Ang sabi ko lang naman, hindi ako lumalaban. Yung bang may kontrata. Opo. Eh, pira ngayon ang hirap eh. Ah. Bumili ka nga ng candy, may resibo eh. Oo. Oh. Ay, So, ang gusto nyo, pag nagbayad kayo, may resibo kayo. ayun, sukatin kung halimbawa 50 square meter ang bahay ko. Magkano ang kabuuan? Magkano ang monthly ko? Ilang taon kong babayaran? Opo. Oo. At least pagka na, ay kahit Pero at least resibo, legal may kontrata. Legal na yun. sa inyo. Ay ngayon, ang hirap ng buhay eh. Opo. So, ibig sabihin, may nanganganib pa rin pala yung mga bahay dito. Nanganganib. Kasi katulad sa iyo, magkano ang hinihingi nila? 111. Oh, 111. Yun ang Wala kailangan namang yung bayaran. kasalanan. Oo, So, wala naman pa- hanggang December lang. Wala, ay, hanggang December Pag lang. halimbawa pa, sir, 120 ang halaga ng bahay mo, dyan, Opo. ganyan. Nabayaran mo hanggang December 100. Hindi mo Opo. nabayaran 20. Wala na yun. Lalaps daw. Maglalaps na yun. O hindi mo na Ah. makukuha ang 100. Tama ba yung batas? Alam ko rin. Medyo ano nga po, no, komplikado yung... Yun ang hinaing ng tao dito. Mm. Ay wala kami namang magawa dahil yung mga naniningil ay dikadikit kay Mayor. Akala ko, ano na, save na kayo dito, safe na kayo. Hindi pa pala. Hindi siya. Ano pa pala? Katulad sabi, hindi nila ako masingil dahil pag ako sinisingil, hinihingan ko sila ng kontrata. Opo. Ngayon, ang sabi nila, ako'y DPWH pa rin. Ah, O DP ang dadaan dyan. Ay, paano dadaan ang DP? Dahil may Opo. telltale sila eh. Nakuha na nila isang hektarya nila eh. opo. Mm. Eh kung ito, NHA, bakit hindi gawin ng NHA na may kontrata? Oo. Para huhulugan ng mga tao. Oo Yun ang po. gustong mangyari namin. Medyo Eh, ano pa pala, katulad komplikado natatakot pa ang pala. mga tao, nagbabayad ng nagbabayad. Opo. Wala naman silang resibo. Akala ko pag dito safe na, kumbaga hindi na kayo inabot. Yun nga sana, gusto namin maging safe. Kung mag-ilan ang aming lote, yun ang babayaran namin legal. Opo. Para alam naman namin hindi mamamatay na lang kami, pati ako namin hindi muli siya tatakot-takotin, Opo. bayad ng bayad. Nung una, nagsingil din sila. Noong namatay yung naniningil, ang sabi, nung ano, wala na, bali wala nang binayad ninyo. Ang sabi nila, upa sa lupa ka, hanggang kailan pa kayo nakatira diyan. Ganun ang reason nila. Oo. Bali nag-upa. Eh yun si Aling Glo, may gitnang kalahating milyon ang nabigay. Talaga Pero po? ngayon, magbabayad pa uli. Magbabayad ulit. Yung kalahati pa ng luti, ibinenta nila. O di nagkakapira talaga sila. Hindi ko alam kung totoong NHA yung kanilang inaano. Kasi kung akala ko kung totoong NHA, hindi yun. Opo. Hindi ganun. Ay kalungukan eh. Dami talagang kalungukan ng lupa na kalungukan. Sige po, maraming salamat po. Thank you po, salamat po. Alright, so ito lang muna ang simpleng update natin dito sa may Mindanao Avenue Extension as of September 14, 2024. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa muling pag-update natin dito. And magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na update. Thank you so much and God bless po sa inyo lahat.